Hello mga ka-sweets! Ayan, so may paganyang intro na naman tayo mga ka-sweets. So, diba, ang taray ng lola nyo, may paganyang intro pa na nalalaman. Ayan, at syempre, pung! O, diba magic? Naka-gloves na agad tayo. Ayan, so, ito yung aking first order na cake ngayong 2024. Yay! More cakes po. Ayan. So, eto nga, nakakatuwa nga yung aking first client na napaka-smooth ka transaction, napakadaling kausap, walang ka-problema, kaya napakaganda ng aking Bueno Mano for 2024. Ayan, siya ay pinsan ng aking asawa, si Ate Kati Katibog, thank you so much. Siya nga yung dinilibera namin sa Pasig. Napakalayo niya pero talagang nag-effort siya na talagang sa akin pa siya talaga mag-order kahit napakalayo namin. Ayan, hindi lang naman ito yung kanyang first order actually. Naka-order din siya sa akin before ng bento cakes and banana cake. Ayan, thank you so much talaga sa iyo Ate Kati sa walang sawang suporta sa aking munting negosyo. Ayan. Yan. So, ito nga pala, ririgalo niya daw sa kanyang inaanak. Ayan. Kaya, talaga nga naman na sinigurado natin na hindi siya mapapahiya sa kanyang pagreregaluhan, 'di ba? Syempre ginandahan natin yung cake at lalong sinarapan. Ayan, hindi natin siya syempre tinipid sa icing at sa filling ng cake. Ayan. So ang size ng cake pala ay 8x4. Ayan, malaki na din siya. Tapos may kasama tong 12 cupcakes. Ayan. So, kasi wala naman siyang binigay sa amin na design. So, medyo nai-stress ako kapag ka ang client walang design na binibigay. Kasi, ang hirap mag-isip kung ano ba yung i-design na i-design namin dito ng aking hobby. Kasi siya yung aking katulong dito na mag-design. Ayan. Siya kasi hobby kasi, marunong na rin siyang maglagay ng mga toppers, ganyan. Marunong na siya. So, naisipan namin, since first birthday naman si baby na magba-birthday nga. Ayan, ang request pala niya lang na team ay green and white. Ayan, ang color kasi na nire-request nila ay bean green. So, sabi ko, ano ba yung bean green? Yung pala yung parang makulay ng mga beans, ganyan. So, ito na yung aking nakayanan na color. Hindi ko na siya masyadong dinagdagan. So, ito na yung parang naging bean green niya. Tapos, white. Ang ginawa ko na lang siyang ombre, yung pag-frosting sa kanya, ombre, half siya, ibig sabihin yun yung ombre na tinatawag. So, first time ko lang gumawa ng ombre cake. Ayan. So, ito nga. Tapos, naisipan na nga lang namin ni Habi since first birthday, nilagyan na lang namin ng mga stars. Kasi, di ba usually ang mga babies, na-enjoy nila yung mga shapes, 'di ba? Yung mga ganyan, mga stars, diyan sila nahahappy. Nahahappy yung yung kanilang mga mata sa mga ganung mga shapes, 'di ba? So stars na lang nilagay namin since first birthday naman ni baby. Ayan. So eto nga, ina-icingan ko na nga siya diyan at hindi naman tayo nahirapan magpakinis. Ayan, syempre, habang tumatagal na ako sa paggawa ng cake, nagiging expert ko na yung pagpapakinis ng cake. Pero nung una, sobrang struggle talaga ako sa pagpapakinis. Grabe, sobrang stress, sobrang hirap. Minsan, inaabot ako yata hanggang umaga sa pagpapakinis. So, nakuha ko na yung technique kung paano magpakinis ng cake. Kaya, sobrang dali lang nito. Wala pang 30 minutes na tapos ko na. Hindi naman sa nagyayabang ang lola nyo, di ba? So, wala pang 30 minutes na tapos ko na yan. So, ginawa ko dyan, finreezer ko muna, niref ko muna siya, kinabukasan na nilagay yung kanyang design kasi fondant details kasi. Pag fondant details kasi, hindi pa siya pwedeng ilagay yung mga design niya kasi pag niref natin, magmo-moist yung kanyang mga fondant. Ayan. So, pinapakinis ko na nga, taas na lang ang pinapakinis natin dyan. Ginagamitan ko nga lang siya ng plastic scraper kasi mas madaling kuminis kapag plastic scraper. Ayan, sa mga new baker dyan na nahihirapan magpakinis ng cake, tiyaga lang kayo, tiyaga lang, practice lang ng practice, makukuha nyo rin yan. Makukuha nyo rin yan mga kasweets. Ganyan na ganyan din po ako nung nag-uumpisa. Ayan. O, di ba? So, hindi na tayo nahirapan magpakinis dyan. Ayan. So, makinis na nga yung cake natin. Ayan. Almost done na siya dyan.
Ayan, konting retouch lang sa gilid kasi pag kinikis ko yung taas, may umuumbok sa gilid. Ayan, so okay na yung cake natin. Gerard, hindi ko na nga pinakita sa inyo kung paano kinakabit yung toppers dyan. Ayan, si Habi na nga naglagay ng mga stars dyan. At syempre, napakaganda ng message. Happy birthday. May God bless you always. Ayan. So, ito naman mga cupcakes ang gagawin natin. 12 dozen yan. Naubusan na ako ng box ng pang 1 dozen. So, yung pang 6 pieces na box ang ginamit ko, kaya 2 box ang nagamit natin dyan. Ayan. So, sa cupcakes, wala naman siyang details. So, nilagyan ko na lang siya ng icing. Ayan, finrostingan ko na lang siya. Parang two-tone na lang din yung icing niya. Ayan, white and green. Ayan, para mag-matchy-matchy naman siya sa cake. Ayan, o diba mga ka-sweets, gano'n lang kasimple ang ating first cake. Ayan. Napakaganda ng kinalabasan nito kahit simple design lang siya, sobrang simpleng design lang pero ang ganda niya talaga pag nakita niyo siya. Iba kasi sa picture, mas ma-appreciate mo siya talaga sa personal. Ayan. So actually dalawa yung cake na order ko. Isa-separate lang natin yung vlog ng isang cake. Ayan, super late ko na nga to na voice over kasi ewan ko ba lagi na lang araw-araw sabi ko mag-voice over ako pero tinatamad ako, parang nawiwili ka sa kumunod ng mga vlogs ng mga ibang vlogger. Ayan, so natapos na nga nating icingan yung 12 cupcakes. So, tinilagyan ko siya ng tape kasi medyo malayo yung biyahe para hindi naman siya gumalaw-galaw or hindi matanggal-tanggal yung takip niya. So, ayan na siya. And then, ayan na. Let's go. Deliver na natin. Ayan, malayo-layo pa nga ang biyahe namin ni Habi. And, late na nga kami dyan, ang usapan namin is 12 o'clock. Kaya lang late na kami dahil sinabi nga sa amin ni Ate Cathy na kinabukasan pa daw naman gagamitin yung cake kasi bukas pa yung birthday, 10 o'clock ng umaga. In-order niya na lang ng maaga ngayon para daw kinabukasan. Eh, wala na daw siyang problema pa, dire-diretso na lang sila sa party. Ayan. So, sabi ko, since kinabukasan pa naman, hindi na kami nagmadali ni Habi na umalis agad ng bahay. Umalis kami dyan, mga 2 p.m. na yata or 1 p.m. Ayan. So, ayan na nga, nasa taxi na nga kami ni Habi dyan. Medyo na-traffic lang kami pagdating nga doon sa Pasig. Ayan, traffic na. Halos hindi na siya talaga umaandar. Pero, nasa C5 ata kami yan. Ayan. Hindi na umaandar yung mga sasakyan dyan, pero okay lang naman kasi hindi naman kami nagmamadali nga dahil kinabukasan pa nga kailangan yung cake. Ayan, nasa loob na kami na agad ng subdivision. Ayan, naglalakad na nga kami. Hinahanap na lang namin yung bahay ni Ate Cathy dyan. Ayan, sa wakas nakarating na rin kami kay Ate Cathy. Nakarating na kami sa bahay niya. Ayan, at ayan si Ate Cathy. Ayan, hello Ate Cathy. Thank you so much sa'yo. And pauwi na nga kami ni Habi. Pinamerienda niya kasi kami ng toasted siopaw. Nasarapan kami. Tinanong namin, saan niya binili? So, dito nga daw niya binili sa labasan sa, ayan, sa 3 Bakery. So, bumili na rin kami ni Habi. Sabi ko, para pag-uwi, mag-coffee na lang kami. Ayan, kakain ulit kami ng toasted siopaw. Ang sarap, kaya nag-order talaga kami ng isang box. At saka nag-order na rin ako ng ube pandesal. Ayan, kasi medyo nag-crave na rin ako sa ube pandesal. Ang tagal ko na rin hindi kasi nakakagawa niyan. Ayan, so nasa jeep na nga kami ni Habi. Nag-jeep na nga lang kami pa uwi. Pero grabe, 3 sakay yata kami dyan. Sobrang napagod talaga. And diretso na nga rin kami sa pagsundo kay Little Boy. Ayan, sinundo na nga rin namin si Little Boy kasi magsa 7 o'clock na yan ng gabi. Ang labas na kasi is 6:40. So, tamang-tama lang din yung dating namin. Ayan, nasa tricycle na nga kami papunta sa school ni Little Boy. Ayan, excited na nga kami dyan na makita namin si Little Boy. Akala nga namin sobrang malate nga kami sa pagsundo. Buti na lang, thank God, hindi kami na late sa pagsundo. Ayun, ayan. So, papunta na nga kami sa school dyan. Sa school nga ni Little Boy, naglalakad na kami papunta sa gate. Ayan, para sunduin na nga dyan si Little Boy. Gabi na, ginabi na talaga kami ng husto. Pero okay lang naman, at least nakapunta at nakita din namin sa Ate Cathy. Ayan, nakapagkwentuhan kami ng konti. Ayan, so ayan nga, inaabangan na nga namin si Little Boy, nasa gate na nga kami. At maya-maya nga konti, nakita ko na nga siya na naglalakad. Ayan, na si Little Boy, palabas na siya. At napakalungkot nga ng mukha niya dyan. Nag-worry nga ako. Kala ko may nang-away na naman sa kanya kaya siya malungkot. Hindi naman, wala naman daw. Wala lang. Parang ano lang yung mukha niya. Siguro napagod siya sa school. So, ayun nga, sa bahay na nga kami. Magko-coffee na nga kami. At ayan, ino-open ko na nga. Ina-unbox na nga natin
yung aming mga toasted siopaw na binili. So, kakainin na nga namin. Excited na kami. At mainit-init pa nga siya dyan pagdating namin ng bahay. Ayan o, sobrang bango. Grabe, ang bango-bango niya talaga. At alam nyo yung laman niya, siksik, hindi talaga siya tinipid. Grabe, dinadayo talaga sila ng mga tao. Malalayo pa yung pinanggagalingan ng mga kasabay namin bumili. Ang layo din ng pinanggalingan nila. Ayan, so kinagat ko na nga siya, tinikman na nga. At sabi nga nung dalawang little boy sa tabi ko, ay gusto din daw nila. Ayan. Thank you for watching mga ka-sweets. Hanggang dito na lang ang ating vlog. Bye-bye! Mwah, mwah!